Naghahanap ba kayo ng campsite na may view na ganito? At samahan mo pa ng pinong buhangin na tulad nito? Tapos napakalapit lang sa Manila, sa Nasugbu lang yan. Kaya tara, ano pang iniintay nyo? Samahan nyo sa panibagong biyahe ang Pamilyang Leyas. I-type nyo lang ang Malumbato Beach sa Google Map nyo. Around 85 kilometers lang to from Manila. Kaya maliwanag na nung umalis kami at nakarating ng Kaibiyang. Sa kasi nakamotor lang naman kami, date naming dalawa to. Speaking of Kaibiyang, panawagan lang po sa mga bumibisita at mga dumadaan dito, hindi lang sa motor, sasakyan at mga bisikleta. Baka pwede pong wag nang tumigil sa gitna upang kumuha ng picture. Dahil una nakakaabala at baka pwedeng pagmulan pa ng disgrasya. Saka wag nyo na pong binobomba pag naka open pipe kayo dyan, mapamotor o sasakyan. Kasi totoo, ang sakit sa tenga once na nasa loob ka. O siya, balik tayo. Sa Ternate pa lang, madadaanan mo na yung pamilihang bayan nila. Napakalaki dito. Kumpleto na ang supplies dito kahit na anong hanapin mo pa. Saka ang mumura rin ng mga tinda dito at mga sariwa pa, lalo yung mga isda, saka pusit. Kahit yelo, meron ding tinda dyan sa loob. Kumpletuhin nyo na kasi wala na kayong madadaan ng palengke. Tapos, biyahe na tayo ulit. Ito nga pala itsura namin at mga dala namin pag nakamotor lang. Ang sarap talaga magmotor dito. Kita mo, sound check. Ganyan ka lang, Nick. Hindi kayo maliligaw dito basta pag nakita nyo yung Pico de Loro, yung susunod na kalsada, ito na yung papasok sa campsite. Kanan lang kayo dyan tapos pasok kayo at may makikita kayong barangay na naniningil ng environmental fee. 20 pesos lang naman yan. Magpapark lang kayo dyan at maglalakad. Take note, hindi talaga kayang pumasok na sasakyan at motor dito. Around 500 meters lang naman yan at yung parking naman safe talaga yan kasi ayan yung barangay hall. Tapos eto na, maligayang pagdating sa Balumbato Beach, 370 pesos lang ang rate nila dito, included na ang tent pitch. May tindahan sa loob at merong malinis na CR din. May mga rooms at cottages din sila na for rent, ranging from 1,500 up to 4,000. Pero syempre dahil budgetarian kami, tent lang tayo. Napakaganda ng buhangin dito at talaga namang naaalagaan. Tapos, eto nga pala yung itsura ng tent namin. At eto rin yung mga dala namin. Totoo, nakailang balik na rin kami dito kasi isa to sa napakalapit at napakamura lang na campsite. Kasi totoo ngayon, grabe na ang presyo ng mga entrance ng campsite. Akala nila lahat ng campers mayayaman, samantalang iba kaya nga nagka-camping para makamura. Tapos, ito yung dulo nila. Pwede kang maligo dyan at tumalon kasi medyo malalim. Teka, palipad tayo ng drone. Sagap lang ako ng signal. Pakita ko yung aerial view sa inyo dito. Ito, pakita ko na sa inyo. Isa to sa magagandang view na napuntahan din namin kasi sa gilid lang yan, nandyan yung yacht club nila. Plus, cove pa siya kaya walang alon talaga. Simulan na namin yung pagluluto. Diyan lang din kami naghihiwa sa ibabaw ng box ng motor. Tapos yung ibang gamit namin talagang maliliit lang kasi napaka-importante ng space pagdating sa motor. Ang ulam namin ay tilapia at walang kamatayang tahong. Kasi ito na rin yung sabaw namin pagdating ng gabi. Kasi nililesen namin na lutuin paggabi para less sugasin din. Linis ang dagat dito at buhangin pa kaya kahit bata mag-i-enjoy. May mga parting malalalim tulad nito. Tapos pwede kang mag-rent ng mga floating cottage. Yan, kita mo ang lalim sa part na yan. O siya, ready na tayo para pag nagdilim nakaayos na ang lahat. Kadalasan 2 ilaw lang naman ang dala namin pag nakamotor, isa sa tent at isa sa panglabas. Tapos yan ang bago namin naging tropa dyan, kapitbahay namin. O tara, inom na para makatulog. Syempre next day, good morning coffee agad. Tapos luto na tayo ng breakfast kasi maaga pa tayong aalis. Tara, biyahe na tayo pa uwi. Miss na namin sila Botcha. Oh, paano? Maraming salamat sa pag-aaksaya ng oras nyo sa amin. Sa susunod na biyahe ulit. Paalam! Paki-like, follow at share naman ng page namin para updated kayo. We love you all!